Good morning. Matagal na kami hindi nakapag-air si Kuya B at si Engineer MJ. Naka-live. Ay wala tayong magawa. Wala tayong mapag-usapan, pero para sa lahat ng mga kaibigan natin, kapatid na nandiyan, ito na ulit si Kuya B. Sa tinagal-tagal na panahon, nagkita tayo ulit. Sana makapag-air tayo ng matagal at saka maraming beses. Dahil nang tumigil nga ano? Amusta ayo? Umusta? Nag-utal na. Hindi. Hey, Mama. What are you doing? I'm playing. Playing. Ano gagawa natin dito? Look. Meron kaming maliit na aliwan. Alam niyo mga kaibigan, sa mga matatandang kagaya namin, siguro ang pinaka-aliwan namin ngayon ay tumigil sa bahay, makipagkwentuhan, magkwentuhan. Kumisan, doon kami tumatambay sa SM, sa Prestige Lunch. At sa buong araw na, nandun na kami. Kumisan naman, nanonood kami sine. Kasi dito sa Batangas, libre ang sine pag senior citizens ka, o senior citizen, sorry. Pag senior citizen ka, binibigyan ka ng booklet dito sa Batangas, tapos pwede ka manood once a week. Kaya kami misis, kumisan nanonood kami sine. Kumisan din naman, dito lang sa bahay. Alam mo itong hobby ni Mrs. Kwento Toto? Yan. Meron siyang tinitinda dito yan. Titinda siya. Oh. Aliwan. Tapos, Ako na ho, pagpupunta ang bago. Ayan. Ano sabi mo, Mama? Ako na ho ang bagong show, may queen. O yan, bagong show my queen. Oo. Libre ang kape. Pag pumunta kayo dito, yan, may kape. Kita nyo? Yan. Saan nyo yun? May kape. Libre ang barakong kape. Kami din nagtimpla. Oo. At kuminsan, para pakita ko sa inyo yan, dito tayo sa ating shop. Meron tayong kaunti din freezer. Maingay. Tapos may kanin, kung gusto nyo kumain dito, may kanin. Tapos, ano ba ito? There, tinan nyo. Siomay. Dito ay beef. Homemade yan. Homemade siomay. Beef at saka pork ang available ngayon. Meron ding, mainit. Mainit pala, Mama. Meron din kaming kuhan. Ito yung homemade siomay. Siya ang gumawa. Yan. Siya ang gumawa. Pagkakasarap-sarap na siomay. Walang biro. Pag pumunta kayo dito, sa maliit na restaurant, yan mga table Yung table namin, ganda. Merong 4 na chairs sa bawat table. Kaya 2 tables yan. Maliit lang. Very small. Tapos, air condition itong area namin. Kaya, matutuwa kayo dito pag kayo pumunta. At ano pa? Yan. As I was saying, ang homemade siomay ang aming binibenta. Ito'y aliwan lang. Magkano ka lang kinikita? Wala naman. Pag aliwan lang talaga. Di ba? Additional income. Pambili ng chicheria. Alam mong binibili ng misis ko, mamaya papakita ko sa inyo. Ang paborito mong bilhin niya at kainin yung ano ba tawag doon? Ha? Paborita. Oo. Dito sa Batangas, ang aming aliwan, ang aming minemeryanda, yung bang paborita, alam yung paborita, yun yung yung matigas na tinapay na, ano ba tawag doon, Mama? Parang yung... Pag ito ay senior na. Oo. Chicharon na matatanda. Chicharong tinapay na matatanda. Ano tawag doon? Hindi ko kasi alam yun eh. Paborita nga ang pangalan doon, pero what do you call it? Siguro biscuits. Mga biscuits. Yeah. You're right. Biscuits. Biscuits. Napakita mo nga, Mama. Sige, you get the biscuits over there. Gusto ko ipakita sa inyo kasi
Baka gusto nyo ring bumili. Masubukan nyo. At si Mrs. ko paborito yun dahil ng masarap isaw-saw doon sa kape. Oh, yan, oh. Sa kape. Show it to me. Show it to them. Mama, yan. Do. Slowly. Slowly. No, show me. Show them. Show them the biscuits over there. Ito, yan. Doon sa mga nakakaunawa, sa mga nakakakita, yan. Ito ang masarap na pagkainin kasama ng kwan, ng kape. Oh, sarap naman. Yan. Kaya kung kayo ay tatambay, dito ka na lang tumambay sa aming location. Teka, at ililipat ko naman yung camera para makita naman yung itsura. Yun, there, over there. Yan. Ito ang itsura ng aming maliit na tindahan. Pero ito hindi permanente kasi aliwan lang ito eh. Anytime aalisin namin, pag hindi na, pag tinatamad na kami, oo, we'll close it again. Tapos, pero, para sa, dito na kami kumain. Tinan mo, meron kami rice cooker, ready to eat. May kape, para sa inyo, may siomay, meron kaming, ano pa, ham sandwiches, Sandwiches. lahat, yung iba-ibang sandwich. Huy, alam nyo, friends, ang namin, ang burger namin, pure beef. Kami mismo ang nagtimpla ng beef. Oo. Kami, si Mrs. Yan, to. Purong beef. Kaya, magugustuhan yun. Pagpunta kayo dito, order kayo ng aming hamburger at saka beef burger. Yung hamburger naman namin, at teka, yung mga burgers namin, yung beef namin, ay purong-puro. Kaya, masasabi niyo masarap talaga. Tapos, yun namang aming pork, puro din. Pero may kasamang chicken. Chicken lang yun. Chicken lang ba yun? Sorry. Chicken lang pala yun. Anong ginawa natin doon sa pork? Di pala. Yung pala pork namin pala sinasabi ko. Siomay. Oo. Nagkataon na magkasabay na araw kaming nagawa. Kala ko chicken yung burger, pork yung burger, chicken pala yun. Masarap yung, kaya pala ganun lasa, sarap, matamis-tamis. Yung pala yung chicken, akala ko pork, all the while, akala ko pork, sabi ko pork, pero hindi naman lasang pork, lasang chicken. Chicken pala talaga yun, yan. Aba, si anak is watching, over there, look, there, at si Rainier Canales, pare, magandang umaga sa iyo. Dalo ka dito si paring Rainier Canales. From San Roque, Bawan, Batangas. Tatay ni Carwin? Tatay ni Carwin. Yung inaanak ko sa kasal. Inaanak namin dalawa sa kasal. Kumusta na aking inaanak, ha? Sana okay sila. Kami naman, okay din. Sa mahabang panahon hindi kami nag-air. Ngayon lang ulit, testing lang. Wala magawa di ba? Mama, salita ka naman. Si Engineer Aklan, yan. Kumakain na kanyang paboritong, what do you call it? Paborita. Ako, paborito ko talaga yun. Masarap. Kasama kape. Nagsura ko na. Huwag mo lang pakita. Hindi Ganda naman Huwag mo lang pakita. Yeah. At anong gamit naming cooking materials o cooking range? Ito anong papakita ko sa inyo ito naglalaro lang kami, hindi naman namin ito look, ito yung ginagamit nila sa samgupsal. Meron niyang kasamang, meron niyang yung butane. Where's the butane? Saan ko nilagay yung butane? Bago yun Saan nilagay ng mga batang yun? Nandito yan yung butane somewhere here. Okay, anyway.
Nandiyan yun. Baka itinapon ng mga bata. Akala ikaw. Oo. Yan. Yan ang ginagamit namin butane para sa cooking range namin. At eto. Sana okay kayong lahat dyan. Oo. Ang latest dito sa atin, ano bang date ngayon? September 9. Oh, September 9 today. Oh. Ang pinaka-latest na balita at alam naman niyo siguro at kayo ay updated. Ito bang kwan? Ousting ni Cheese Escudero? Oo, wala na. Hindi na siya kwan, Senate President. Oo. Si Tito Soto na ang bagong Senate President ng Pilipinas. Which is a good thing, ha? Kasi ayoko kay Cheese. Ayoko. Dapat matagal na impeach si Sara Duterte. Oo. I'm just commenting kasi ewan ko din, parang yun naman talaga ang trend Oo. Kailangan natin malaman kung ano ba pinagagawa nila. Kung sila'y inosente, so hindi sila hahatulan, di ba? Pero kapag sila na may guilty, ang taong bayan ang nakakaunawa at makakaalam ng katotohanan, and ika nga the truth shall set you free. Hanggat hindi natin nakikita at na babagtaan at na natatanto tunay na katotohanan ng kanilang mga sikreto, like the confidential funds at saka yung mga budget na ewan ko, sabi nila nilustay, o di mapatunayan, di ba? Kung tunay na nilustay, ay di makikita ng taong bayan talaga. They will judge. The people will judge. Ako, I will judge personally kung ano ba ang makikita ko dyan sa hearing na yan. And ang katotohanan, kailangan nating malaman at maintindihan. At kung sakaling mapatunayan tama at saka wala namang anomalya, di ba? That will be very good for Sara Duterte. That will be very good. Pati sa taong bayan, wala na, marirelieve na nila yung kanilang mga iniisip at mga kanilang mga agam-agam. Pero until such time, wala. Hanging. Dinelay kasi yan ni Mr. Fortwid. Dinelay ni Fortwid yan Oo. Sa salitang Fortwid na pinaabot ng 6 na buwan, na-oust na siya, yan. At sabi ni engineer, ousted Fortwid. Yun ang tunay na meaning. Yun ang tunay na kahulugan ng Fortwid. Ano, Mama? Yeah. Di ba? Pahingin naman ako niya. Sarap. Bili kayo, ha? Bili kayo. Kami magawa. Dami nagawa. Hindi lang kami ng siomay. Kami ay mga magtitinda ng siomay. At saka, may burger din. Masarap yung burger namin. Ay, si Bok nanonood. Say hello, Bok. Say hello, Bok. Bok, pasyal ka din kain ka ng burger. Siomay namin. Sa siomay. Ito, bagong siomay queen ng Batangas. Bakit? Hoy, alam niyo mga kaibigan, yung siomay niya, malaki yung jumbo. Hoy, siya mismo gumawa. Siya nagtimpla. At batiin natin si Christopher Sanji. Oy, Sanji, how are you? We missed you, Sanji. Pag kayo pumunta dito, makakatikim kayo. Malalaman ninyo na sa Batangas may pinakamasarap na siomay. Ano, Mama? May bago ng siomay queen. Yeah, may bago na siomay queen. Yan, bibili sa'yo si Bok. Yan natin. Nanonood si Bok, yan. Sabi ni Bok, manunood. Titikim kami sa siomay nyo. Di ba? Pakwan, padala mo kay Lynn. Lynn, kay Bok, si Lynn, patikimin mo na siomay namin. May ilam sa'yo si Lynn. Ilam ka sa iyo. Kakaingit. Kami po ay Pahingi pa. Wala pa kaming benta. Wala pa kaming benta. Nakabukas lang mo namin. Yan ang katotohanan ng buhay.
Ano, nilo ako. Nakakahiya ba, Ma, kung sabihin natin Ano? na ano to? Nagtitinda ako ng siomay? Hindi ako. Hala, nawala na. Ano? Nakakahiya ka, Mama, kapag sinabi natin kung magkano ang kinikita natin. Baka, Ayaw sabihin ni Mrs. Kasi, hindi naman to aming kon eh. Aliwan lang. Ganito talaga matatanda. Pag wala naman kami gawa, manghihina. Eh, hindi na nga ako masyadong makalakad na ayos eh. Eh, Mama, dahil lang ilaw. masyadong maliwanag doon. Masyadong maliwanag. Nahilo ka. Umupo ka din sa akin tabi. Nakaharap ako sa liwanag eh. Ay, di na eh. Uy, oo nga. Ano, dyan na tayo sa loob? May walang tao dyan. Diyan ka lang. Ako ang pinatao din eh. Sabi ni Mrs. Diyan ka lang. Pagkaalis dyan. O, batiin din natin si Barangay Captain Richard Erickson Talag, ang aking kaibigan taga San Roque. Oo, ang mahal na mahal kong Barangay Captain ng San Roque, Bawan, Batangas. Oo. Sana bumalik ka na. We missed you, bro. Na-miss ka namin. Oo. Si Richard Erickson Talag. Napakabuting tao. Yan dapat eh. Huy, bumalik ka nga. Walang biro. Hindi naman sa biro ha. Nami-miss ka namin kasi yung panahon mo, masaya lahat. Everybody happy. At saka masaya ang San Roque. May mga palaro. Lalo na sa mga kabataan. Wala nang tao eh. Parang may dumaan pero wala naman. Oh, masaya pag merong kwan. May mga pasayaw, may programs lagi, lalo na yung mga sports fests. Oh, saka merong mga invited people doon sa San Roque. Masaya. Basketball lalo na. Ang liga, ang pinakamasayang araw sa San Roque every summer at kahit Christmas season meron. That's good. Nami-miss lang namin yun. We miss you, Richard Erickson Talag ng San Roque, Bawan, Batangas. And we say hello again sa inyo lahat. At sa lahat na nakikinig dyan, lalo sa mga kaibigan ko dyan, ay, wala na nga pala yung best friend. Pumana na. Si paring Ben, mayuga. Si paring Ben lagi yun ko eh. Isa sa mga audience natin. Anyway, may his soul rest in peace. Anyway, bakit ko nga ba binabati masyadong gano'n, no? Naalala ko lang. Sa inyo, mga kaibigan na nagbabalak na magtindahan, kaunting kainan, okay lang, wag niyong pipigilan na yung sarili. Noong una, ayoko. Kasi, tanda na nga kami. No, sa totoo lang. Bakit kami magaganyan? Magpapakapagod pa. Tapos, sabi namin, at gagawin naman natin. Lagi tayong nakatunganga, nakahiga sa kama, nanood TV, at palakad-lakad, punta SM, punta sa iba-ibang lugar. Gastos lang yan. Then, we realize na nakakapagpalakas pala ng katawan ang pagtitinda. Nakaka-enjoy. Hindi na nakakatanda. Dati, sa bagay, matanda na nga ako eh. Oo. Pero dati, laging malungkot. Laging lutay-tay ka nga, sabi ng iba. At batiin natin si Leonora Dalangin Abrea. Si Loni. Hi, Leonie. Magandang tanghali sa'yo. Yan. Totoo. Yun, sabi ko nga, kung meron ka rin lang namang pagkapital na maliit, konti lang. Pag meron kang 1,000, meron meron ka na ititinda. Pero si Mrs., palibasa, gusto niya siyang timpla at magluto. Mahilig itong magluto eh. Si Engineer MJ, mahilig talaga itong magluto. Kaya lang, hindi siya nakakapagluto. Kasi, ano ba naman lulutuin namin? Tatatlo kami sa bahay. Si Seth, ako, tsaka si Engineer lang. Ano lulutuin niya? Di breakfast, lagi ng dilata, hotdog,
pagsala sa corned beef, yung, anong tawag doon mama, yung kwan, yung dilatan na maraming beans, yung pork and beans. Oh, eh, mas gusto ko pa nga kumain lagi ng tuyo. Alam niyo yung tuyo? Yung dried fish. Ay, nako. Mas gusto ko pa kumain nun. Ano pa, hawot. Kung tawagin na, hawot sa Batangas, hawot. Oh, gusto ko yan. At saka yung tawilis. From Talisay, Taal. Nako, yan, paborito ko. Ayaw ko na ng corned beef. Nananawa na ako. Si anak naman, si Seth naman, ang kinahihiligan naman yung pure foods na kuha na mamantag doon, longganisa ba yun? Breakfast sausage. Yan, gusto niya yan. Oh, pero ako, ayaw ko na. Si Sweetie, ayaw na rin. So, anong gagawin natin? Ang una namin ginawa, nakausap ko yung aking inaanak sa San Roque, sa San Miguel. Sa Santa Maria, Bawan. Tinanong ko, anong pinagkaabahan mo? Kasi kami, wala din eh. Na-attend na kami ng mga sa negosyo, yon. Sabi ni Ninong, mag-try kang magtinda ng siomay. Sabi ko, bakit? Ayoko nga. Pagtawanan pa ako ng mga barkada ko, pagtawanan pa ako ng mga kaibigan ko, makita akong siomay king. Ala, sabi niya, hindi. Para kayo magkameron ng aliwan, kaysa kayo ay lagi ng pahila-hilata dyan. So, ang nangyayari, bumili kami. Ang aming kauna-unahan namin siomay ay galing sa kwan. Yung bang siomay king? Oo. Sabi na ha. Sa siomay king, aming binili. 2 pack agad. Tapos bumili din kami ng yung packs ng hotdogs. Ay, nagbebenta kami ng hotdog at hotdog namin, hindi basta hotdog, yung hindi jumbo. King size, King size. Magkano mamabenta natin sa king size? Ha? Kalimutan mo na? 45? 45, teka sandali ha, titignan ko. King size na hotdog. 30 pesos! 30! King size hindi siya yung jumbo. Kaya yung mga customers namin, tumambay na dito. Pag dumating dito, lalo sa may banta pahapon, alas 2, alas 3, mga teachers, kasi meron din sa tabi namin, nakuha na tutorial center. Nung una, wala naman nakakalam eh. Dito kasi sa street namin, wala ni isa. Walang restaurant dito. Hanggang na meron tayo isa laang kaduluduluhan doon, dulong-dulo. So, may mga ko dito clinic, tsaka yung tindahan ng mga paints. Tawag nila paint centers. Oo, meron dyan. Pero walang pa dito kainan. So, sige nga. So, nag-try ako. Tuwan-tuwa mga customer ko. Pero sabi nila, sir, sawan-sawa na kami sa kwan. Sawan-sawa na kami dyan sa mga siomay. Kasi pare-parehas lang naman ang lasa niyan. Batiin po natin ang aking kaibigan at barkada at kumare na si Marie Aris, the traveler. At ang aking anak na si Princess. Batiin din natin si Chi Parto. Hi, Chi! Wala na, Chi. Pasensya na. Hindi ko ginagamit. Tsaka si Alex Hernandez. Batiin natin si Alex Hernandez at saka si Noila Festijo. Hi Noila, and to all our friends over there na nanunood kay Kuya B sa oras na ito. Hello. So, as I was telling you, yung story namin, ang unang-una naming na-try ay yung masarap na siomai king. Pero after some time, nag-convert na kami ng iba pang lasa kasi parang nakatusing, yun sa Tagalog, natutusing, o kaya anong tawag doon? Nakakauta. Sabi ni Mrs., ano kaya?
tayo na ang magtimpla ng sarili nating ingredients o sarili nating timpla ng siomai. At imbitahan ko kayo. To see is to believe. To taste is to believe. At makita nyo at malasahan nyo kung ano ba siya sabi ni Kuya B. Yabang-yabang ni Kuya B, si Engineer Aklan daw, si Engineer MJ daw, ang nagluto ng kanyang siomai. Oo. Meron kaming chicken siomai, pork siomai, beef siomai, at meron kaming Japanese siomai. Lahat kami gumawa yan. Si Mrs. na gumawa yan. Buti na lang, ang mga ginagamit naming grinders. Uy, Mama. Si Memay pala, natawag si Memay. Ito, here. Akin to. Yan. Ang ginagamit ng mga materials namin, Hello? mga materials na bigay ng kapatid ni MJ. Kagaya nung ice cream maker. Yun ay regalo sa amin, Kwan. Yung regalo sa akin ni Emma from Doha, Qatar. Tapos meron din kami nung grinder at saka yung food processor ay imported. Yabang. Si JB Vita, hello, kumusta? At saka si Christian Joy Dalangin, Silang, magandang umaga sa inyo. Salamat sa panonood ninyo kay Kuya B. For the longest time, bumalik si Kuya B. Testing. Yung aming food processor ay galing pa sa Doha, Qatar. Yes. Compliments of ang pinakamagandang hindi pala pinakamaganda. Ang mabait at maganda bunsong kapatid ni Engineer MJ sa Qatar. Yan. Si Emma pangalan niya. At batiin din natin si Jonaline Dalangin. Hello, Jonaline. Hello. Miss you, Ning. We miss you. Hindi ko alam kung nasa ka na. Wala ka na sa Globe eh. Ikaw pa naman dinadalaw namin doon. Kami ni Mrs. ni Engineer MJ. Kaya lang kami pupunta sa may SM at gagawin kami doon sa may pantong palikod ng SM para makita namin si Jonaline. Yung pamangkin ko sa pamangkin sa Roque. Yan. So, hello to all of you. Doon sa aming triplets. Hello. Si Christian Joy. Hello. Sa kanyang babies. Matalino si Joshua. Matalino yung batang yun. Tutuwa ako doon. Napakabait pa. Tsaka si kuha ng pangalan ng bunso. Si Angelo. Naku, napakasipag ng batang yun. Tutuwa lang ako. May negosyo din sila. Negosyo nila yung pansitan. Ang pagkakasarap ng pansit, hindi naman sa pagyayabang, mahilig ako sa pansit eh. Mahilig din si Missy sa pansit. Pero, I tell you, mga kababayan, hindi ako nagsisinungaling. Masarap ang pansit ng Trispin. Trispin nga pangalan mo. Sorry. Non-Trish pala yung Crispin. Hindi, ano pala yun? Kay Densya. Ha? 3 spoon and pork. 3 spoon and pork. By Densias. Yan. Tikman nyo. Hindi ako nagsisinungaling. Masarap talaga ang pansit. At alam mo, iniregalo ko yung pansit na yun sa mga barkada ko. Ay, nako. Maniwala. Ay, nako. Hindi ako magsisinungaling sa inyo. You just have to try it. At saka alam nyo, ang maganda doon sa 3 spoon and 3 spoon ni Aling Densya. Yung bangkuan, dito lang ka makatikim ng kalabaw na goto. Di ba may baboy na goto, may baka na goto. Dito lang sa San Roque, Bawan, Batangas, makakatikim kayo ng kalabaw na goto. Malinamnam ha.
Oh, hindi biro ha, malinamnam. Testingin nyo kasi. Tikman nyo. Batiin natin si Virgie David. Ano yan, Mama? Dapat ng AGNP yan. Alam nyo ba yung AGNP, Atlantic Gulf and Pacific Company of Manila sa San Roque, Bawan, Batangas? Tapat na tapat nun. At pag kayo pumunta doon, natikman nyo, sabihin nyo kung nagsasabi ako ng totoo, sinungaling ako, wag na nyo kung hindi na nyo ako makikita. Talaga, totoo yan. Hindi naman sa ako na. Well, anyway, you have to see it, you have to taste it. I'm very glad na nakapunta ako doon. Tsaka ang maganda doon, ay kay kwento ko hindi lang naman yung pagkain niya. Natutuwa ako doon sa anak ni Joy, si Angelo. Alam mo siya, nagmamanage ng kuwan, ng kanilang food store. At alam niyo kung ilang taon yung batang yon? Ilang taon yun? Mama? 16, 17 years old. No, wala. Hindi pala si 14 years old. 14 years old. Minamanage na niya ang restaurant. Oh, wow. Oh, hindi yung child labor ha. Dahil hindi din ang magulang niya eh. Hindi yung child labor. Ang tingin ko doon, in my analysis, this will be a good character development sa bata. Ang tingin ko doon, yung bangkwan, yung paghubog mo sa anak mo sa business at a very, very young age. Anong ginagawa? Hindi ko alam kung napasok, pero alam ko pagkatapos ng pag-aaral, pagpasok, saka siya natulong. Pero nung bakasyon, siya mismo nag-manage. Alam niyo kung bakit? Ako mismo ang tumanggap nung in-order ko na pansit sa kanila. And mind you, tutuwa yung aking mga bisita. At sino ka naman lagi ang bisita ko? Di sino pa? Di aking mga big brothers and sisters. Sino? Si Kuya Nick. Si Ate Hana. Diga? Si Ita. Yan naman mga... Yung pala, si Randy Concepcion ng Calaca, Batangas. Hindi, sinasabi ko lang, mga nagiging bisita natin, sino ka naman, wala naman tayo masyadong bisita. Yan. Tsaka mga friends na nakikiswimming, gustong i-test yung swimming pool ni Kuya B. Oy, kayo ha, hindi pa kayo nakakadalaw dito sa swimming pool ni Kuya B. Pinakamalinis na swimming pool sa balat ng lupa. Walang tubig today. Nilinis namin, hindi ko muna nilagyan ng tubig kasi wala nga yung customer. Ilang linggo na walang customer. Siguro dahil nang pumapasok sila may pasok. Pero nung mga nagdaang buwan, ang dami. Hindi ko na mabilang customers namin. Laging pag merong dumating na isa, bukas meron na kagad. Nakakahilo na. Nawala yung aking kasama, si Emma. Nawala na. Kaya hindi ko na rin masyadong maasikaso yung paglilinis. Anyway, okay na rin naman. Kaya naman namin dalawa And usually, yung mga guests namin, sila naglilinis doon sa paligid na swimming pool. Nililinis nila bago sila umalis. And let us also welcome dito sa ating palatintunan si Jose Aklan. He's watching right now saan ba yun? Sa US, sa United States of America, nanonood siya. And at sa lahat dyan, mga kamag-anak natin, hello. Magandang umaga po. Sa inyo ay magandang gabi o magandang hapon. Yan. Marami na tayong napag-usapan, Sandali lang. Marami na. Ayun, Mrs. Kuhati na nandun dyan. Papakita ko sa inyo, Ayun! Si Gino nagtatago. Mama, say hello. Kain ka naman na kain dyan Hindi na? Hindi na. Nahilo ako. Okay. Are you coming here? No. Later? Nahulog yung aking cellphone.
There you go. So, salamat po sa inyong panonood dito kay Kuya B. At sana lagi kayo manonood kay Kuya B kahit hindi naman regular. No? Wala tayong masyadong pag-uusapan. Ang akin lang kinatutuwa ay wala na si Cheese Escudero. Wala na, hindi na siya presidente. Unless magkameron ulit ng coup de pa. Yes. He was ousted forthwith. Ousted forthwith. Ano ka ngayon, ha? Ano? Naramdaman mo at naunawaan mo ibig sabihin ng salitang forthwith. At sabi ni Amy Marcos, hindi daw nila alam. Nagulat na lang daw sila. At kahit daw si Robin Padilla napatakbo papunta kay Cheese Escudero para magsumbong. Bihira. Sadya namang hindi kayo sasabihan ng mga yon. Kudeta nga. At saka isa pa, ang mga nag-uusap ay kalaban nyo sa politika, kalaban nyo sa prinsipyo. Tatawagan kayo at sabihin sa inyo plano. Ay, naku naman si Amy. Ay, bahala ka na nga dyan. Napakamot naman si Bato sa ulo niya eh. Wala. Mamalag-malag. Lalo na si Villanueva. Uy, sana matuloy na yung hearing at mailantad na ang tunay na kulay ng mga pangalan nga nun, si Juan, si Joel Islord. Para malaman na ang katotohanan, which is good, a good thing. Kaya naging politika, ayaw ko na sa politika. Anyway, tikman ninyo again ang siomai ni Kuya B. Ang nagluto ay ang reyna ng siomai, ang siomai queen pala, hindi pala reyna, ang siomai queen ng Batangas. Pag natikman ninyo, sabihin ninyo yung masarap talaga. Ang siomai. At hindi ko naman sasabihin sa inyo, hi Virgie, David, hello. At regards daw dyan, sabi ni Tito ng aking tiyo, Jose Akla, regards that. Regards din sa inyo po, ang aking tito dyan. Tiyo ko yan. Oo. Tiyo ko nga. Ay, ako malilimutin eh. Matanda na ang Kuya B. Ayan, sadyang ganyan. Alam nyo, yung kwan pala, hindi ko pala na-explain sa inyo pag kayo pumunta dito. Try nyo naman yung kwan. Aking naman yun, aking naman ingredients yun, yung beef burger. Ipinagmalaki syunga ng Kuya B. Oo. Ano kayo special doon? Di puro lang, puro beef. Puro. Wala, sibuyas. Wag sasabihin. Wala, sibuyas, asin, paminta. Yun lang. Wala, kahit yung mga ano man tawag dun, mama, yung mga toyo. Hindi ko nilagyan. Wala. Hindi namin nalagyan yan. Asin, hindi kami naglalagyan ng asin. Ano pa? Naglalagay pala ng asin, konti lang. Yun pala, ang aking tiyo, ang Kuya Jose, ay, ano ba tawag ko kay Kuya Jose? Pepe? Nasa siya, nasa San Francisco, California. Ako matagal na siya doon, mayaman na yun. Dondonin. Yan. Hi, Ning. Si Memay dumating na. At ating batiin. Hi. Hello. Say Mama, Memay. Pamangkin ko. Di ba? At batiin din natin si Rene Gonda. Ang aking anak. Si Rene Gonda. Yan. Huy. May papasok. Tumitingin doon siya. Baka bibili. Tingnan natin mga kaibigan kung meron first customer. Ay, wala. Hoy. Ay, wala pala naman. Wala ga.
mamumutol, hindi. Uy! Si Papa! Joke lang. Joke lang. Oo, yan. Batiin natin si Rene Gonda. Sabi niya, hello, listeners ni Kuya B. At batiin natin si Ninong. Kumusta na po? Oo na, mabuti naman, Rene. Miss you too. Tsaka sa misis mo tsaka sa akin, iyong mga anak dyan. At tsaka pa kay, ano nga ang pangalan ng mami mo sa call sign niya? Si Sampagita ba yon? Sunflower. Si Sunflower. No, galing ni Mrs. Tanda. Si Sunflower. Kumusta din Kumusta? Sa inyo dyan. At si pinsan, Jose Aclan from San Francisco, California. Nanonood ngayong oras na ito. Tsaka si Noyla Festijo. At sa inyo dyan, mga kaibigan natin. And welcome to Kuya B's podcast. Podcast? Hindi. Joke lang. Wala ito. Anong tawag sa akin? Kung lang ito? Live telecast lang. Ganyan lang. Wala namang special. At si JB Victa. Si JB Victa na kaibigan ko from San Juan. San Juan nga, no? Si JB. Oo. Magaling to si JB. Oo nga pala. Pag isang araw, JB, pag-usapan naman natin ng politika. Masarap kang kausap pag politics ang pinag-usapan Maraming alam. Napakaraming alam dito tao ito Gustong-gusto ko itong kausap dahil ng marami siya alam. Kumisan nga, pag siya'y nagpo-programa, wala, natutulala na ako buong araw hanggang sa ma-end yung kanyang programa kasi very inspiring at very educational yung ginagawa ni JB Victa sa kanyang programa. At sa lahat dyan, mga nakikinig at nanonood hello. Yan, manood kayo kay JB Victa na program sa kanyang live din. Hindi naman podcast na mamaya, no? Hindi, no? Parang live lang. Yan. Ano pa? Wala tayong mapag-usapan Basta gusto ko lang kayong batiin lahat. At ito po si Kuya B. At sana makita tayo muli. Testing lang ulit. I hope you missed me too. Na sa mga kaibigan natin dyan. At sana magkamera tayo ulit ng bago mapag-usapan the next time around. At matapos natin ang ating mga pinag-uusapang walang kakwenta-kwenta. Tatapusin natin yan. Wala tayong pag-uusapan. Wala. Pero ipag-uusapan din natin yung wala. And to all of you, magandang umaga po at salamat. Nakasama ko kayo muli. And papaalam muna tayo. Salamat po. Ito si Kuya B sa kanyang maliit na tindahan dito sa Batangas City. God bless you all. Bye!